Marami na rin ako nagawang kwento na may kinalaman sa mga kababayan natin na walang awang pinatay sa ibang bansa. Subalit ang kwento na inyong maririnig ay isa sa mga kwentong labis na nakakapanlumo at talaga namang hindi katanggap-tanggap. Dahil maliban sa kababayan nating si Benilyn, ay walang awa ding pinatay at binaboy ng isang Scottish ang kanyang 2 taon lamang na anak na si Jellica. Ang katawan ng mag-ina ay natagpuan sa ilalim ng concrete na sahig sa kusina ng bahay ng suspect sa Dundee, Scotland. Paano sinapit ng mag-ina ang ganong kabrutal na kamatayan? Nakuha kaya ng pamilya ang hustisya? Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa, ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Si Benilyn Aquino ay ipinanganak sa Samar noong November 1995. Bata pa lamang si Benilyn ay may angkin na itong kagandahan. Masiyahin, palakaibigan at sobrang bait na anak at kapatid. Sa murang edad ay namulat na ito sa hirap ng kanilang buhay, kaya naman pinagsasabay nito ang pagtatrabaho at pag-aaral sa kagustuhang makatulong sa mga magulang. Tulad ng ibang kababaihan noon, ay isa si Benilyn sa mga nahumaling sa dating sites, kung saan ay nakilala niya ang 40 years old na si Lexington Burke. Sa edad na 19, si Lexington ay nakatira sa United Kingdom, kung saan ay nagmamay-ari ito ng mga paupahan na siyang pangunahin itong hanap buhay. Mula nang makilala si Lexington, ay nagpatuloy ang pagpapalitan nila ng mga messages at video call, hanggang sa tuluyan na ngang mahulog ang loob nito sa kanya at magdesisyon ito na magbakasyon sa Pilipinas para makilala ang pamilya at mga kamag-anak ni Benilyn. Pagdating niya dito sa Pilipinas, ay nakita niya ang sitwasyon ng pamumuhay ng pamilya. Ganun pa man ay hindi ito naging hadlang para lalong mahulog ang loob niya sa Pilipina. Humanga siya dahil sa pinakita nitong pagmamahal sa pamilya. Hindi nagtagal ay nagbunga ang kanilang pagmamahalan na ikinatuwa naman ni Lexington. Kaya naman ay agad niya itong pinakasalan. Nagpakasal sila sa Samar noong July 2018. Makalipas lamang ang 1 buwan ay isinilang ni Benilyn ang anak na si Jellica. Hindi lingid sa ating kaalaman ang hirap ng buhay dito sa ating bansa kung ikukumpara mo sa United Kingdom. Kaya naman mas pinili ng mag-asawa na doon manirahan at doon na rin palakihin si Jellica. Taong 2019 ay nilisan ni Benilyn at Jellica ang Pilipinas para manirahan kasama si Lexington sa United Kingdom. Subalit sa pagtira nila sa United Kingdom ay sunod-sunod na problema ang kinaharap ng mag-asawa, hanggang sa magdesisyon na lamang sila na mag-divorce. Sa kasunduan na susuportahan ni Lexington ang anak na si Jellica at magkakaroon siya ng karapatan para makasama ito sa araw na napagkasunduan. Mula sa bahay ni Lexington, ay lumipat ang mag-ina sa paupahang flat sa Kingswood, 3 miles ang layo sa Bristol, kung saan naninirahan si Lexington. Si Lexington din ang nagpabayad sa upa ng flat. Binuhos ni Benilyn ang panahon at oras niya sa pag-aalaga at pagpapalaki sa anak na si Jellica. Pag walang ginagawa, ay malimit silang maglakad at mamasyal sa isang park doon, na malimit puntahan ng mga katulad niya ring single mother. Ayon sa kanila, ay malimit na magkwento si Benilyn tungkol sa mga karanasan nito sa buhay. Namimiss na din umano nito ang pamilya sa Pilipinas. Subalit gustuhin niya mang umuwi na, ay wala din naman itong magiging magandang trabaho doon. Nais kasi nito na makatulong sa pamilya at maibigay ang lahat ng pangangailangan ng anak na si Jellica. Kaya naman mas ninais nito na manatili na lamang sa United Kingdom. Kahit pa nga regular na nakakatanggap ito ng suporta sa dating asawa, ay pinili pa rin itong mag-extra sa isang nursing home
at nagre-resell din ito ng mga parts ng vacuum cleaners online. Ang kinikita ay pinapadala niya sa pamilya sa Pilipinas. Sa kabila ng 8 oras na time difference sa ating bansa at United Kingdom, ay palagi niyang nakakausap ang pamilya sa video call, lalo na nga ang kanyang kapatid na babaeng si Sheila. Araw-araw niya itong nakakausap at halos lahat ng nangyayari sa kanya sa United Kingdom ay binabahagi niya rito. February ng taong 2021, ang noon ay 26 years old na si Benilyn ay muling nag-register sa isang dating site na Filipina Cupid, isang platform na tanging mga Filipina lamang ang maaaring magrehistro, at dito ay naghahanap sila ng mga lalaking mula sa iba't ibang bahagi ng mundo na maaari nilang maging kapareha. Dito niya nakilala ang 50 years old na si Andrew Innes na nagmula sa Scotland. Si Andrew ay pinanganak noong June 1970. Nag-aral ito sa Alva Academy at nagtapos ng kolehiyo sa Aberdeen University. Bago ito nagtrabaho bilang developer ng computer games sa ilang malalaking firms sa Dundee, Scotland. Sa trabaho ni Andrew ay nagagawa rin itong mag-travel sa iba't ibang lugar hanggang sa makakilala ito ng babae sa Japan na kanyang pinakasalan. Sa kabila ng pagkakaroon nila ng mga anak, ay naghiwalay din ang dalawa noong 2019. Matapos na makapag-divorce, ay na-deport si Andrew at bumalik ng United Kingdom. Pagbalik ng United Kingdom, ay muling nagnais si Andrew na makahanap ng kapareha at nagrehistro ito sa 34 na mga dating sites. Kabilang na dito ang Filipina Cupid, kung saan sila nagkakilala ni Benilyn. Sa mga una nilang pag-uusap ay inalok nito si Benilyn ng trabaho bilang Community Relation Manager sa Dundee, Scotland, na may sahod na £1,000 o 73,300 pesos kada buwan. Subalit tinanggihan ito ng Pilipina. Ayon dito ay kikitain niya ang ganong halaga sa Bristol. Nanatili naman silang nag-uusap at nagpapalitan ng mga messages, hanggang sa magdesisyon si Andrew na magtungo ng Bristol mula sa Dundee para makipagkita kay Benilyn. Bumiyahe ito ng 700 kilometers para lamang makita silang mag-ina. Mula sa Bristol ay sumama si Benilyn at Jellica kay Andrew sa Dundee para sa weekend noong February 18, 2021. Habang nasa biyahe ay tinawagan pa ni Benilyn ang kapatid na si Sheila sa video call, kung saan ay nakilala nito si Andrew. Habang nasa biyahe, nakausap niya ang mga ito at bakas na bakas umano sa itsura ng kapatid na masaya ito. Nagawa pa nilang magbiruan habang nag-uusap. Gabi na nang dumating sila sa bahay ni Andrew sa Dundee. Kinabukasan ay ipinasyal ni Andrew ang mag-ina sa Dundee, particularly sa V&A at Camperdown Park. Ang lahat ng ito ay kinuwento ni Benilyn sa kapatid na si Sheila sa video call. Ayon kay Sheila, ay tuwang-tuwa ang kapatid habang nagkukwento. Matagal na panahon ding hindi niya ito nakita na ganoon kasaya. Pinakita rin sa kanya ng kapatid ang bahay na tinitirhan ni Andrew. Isa itong luma pero well-maintained na bahay. Iyon na ang huling pag-uusap nila ng kapatid. Kinabukasan February 20, 2021, ay hindi na muling tumawag o nag-message si Benilyn sa kanya. Hindi niya rin ito makontak at tumagal iyon ng 2 araw. Noong una ay inakala nila na baka may problema lamang sa connection, hanggang sa makatanggap sila ng messages mula kay Andrew. Sinabi nito na nasa Glasgow ang mag-ina at nagtatago dahil sa hinahanap umano ang mga ito ng dating asawa na si Lexington. Gusto umano nito na kunin ang custody ng anak nila na si Jellica at ipapadeport naman ng Pilipinas si Benilyn. Sinabi din nito na kokontakin sila ng kapatid kapag naayos na nito ang problema at pinayuhan pa sila na itapon na at magpalit sila ng mobile phone. At wag muna nilang tawagan maging si Benilyn dahil baka matrace umano sila ni Lexington. Noong una ay nagawa nitong mapaniwala si Sheila, bagamat hindi nito sinunod ang payo ni Andrew na magpalit siya ng cellphone. Lumipas pa ang mga araw at wala pa rin silang natatanggap na balita tungkol sa mag-ina.
kaya muli niyang sinubukang tawagan ito sa messenger. Subalit hindi pa rin ito makontak. Kaya naman muli niyang kinontak si Andrew. Subalit muli ay sinabi nito sa kanila na huwag mag-alala dahil ligtas ang mag-ina at guro umano ang kasama nito sa Glasgow. Sinabi pa ni Andrew na ligtas at tahimik ang Scotland. Muli ay pinaniwalaan nila ang mga sinabi nito. Inabot ng ilang araw subalit wala pa ring balita kay Benny at Jellica. Ang di mapakaling si Sheila ay muling kinontak si Andrew. Sa pagkakataong ito, sinabi niya rito na kung totoong ligtas ang kapatid at pamangkin, ay magpadala siya ng video ng dalawa. Subalit ganun na lamang ang kanyang pagtataka dahil sa ang pinadala nitong video ay kuha ng huli niyang makausap ang kapatid na namamasyal ang mga ito sa Dundee. Matapos noon ay sinabi sa kanya ni Andrew na magpapalit na siya ng cellphone. Ito umano ay para na rin protektahan ang kanyang sarili laban sa dating asawa ni Benny. Ngunit bago iyon ay ipinangako nito kay Sheila na ligtas ang mag-ina at sisiguraduhin niya umano na muli silang kakausapin nito pag naayos na ang problema. Ito na ang huli nilang pakikipag-usap kay Andrew Ines. Bagamat kinakabahan na sa kalagayan ng mag-ina ay wala silang magawa dahil sa wala silang pera at nasa malayo itong lugar. Samantala, February 19, 2021 ay pumunta si Lexington sa inuupahang apartment ni Benny at Jellica. Nakasanayan na kasi nila na sa araw na iyon ay susunduin niya ang anak para isamang mamasyal. Isa ito sa mga napagkasunduan nila ni Benny bago ang divorce, na may legal rights siya para makasama ang anak sa pinagkasunduan nilang mga araw. Subalit ilang beses na siyang kumakatok sa pintuan ay walang nagbubukas. Ilang beses niya ring tinawagan si Benny subalit hindi ito sumasagot. At tumagal pa iyon ng ilang araw na nakakapagtaka, kaya naman ay napilitan na siyang i-report ito sa mga pulis noong March 1, 2021. Nang matanggap ng mga pulis ang missing persons report, ay agad naman nilang sinimulan ang paghahanap. Sinimulan nila sa tinitirhan na mag-ina, subalit wala silang nakitang kahit na anong clue na makakapagsabi na sa kinaroroonan na mag-ina. Sinubukan nilang manawagan sa publiko. Nagbabakasakali sila na may nakakaalam o nakakita sa mga ito, subalit bigo pa rin sila na malaman kung nasaan ang dalawa. Nagsimula din silang i-track ang cellphone nito, bank card activity, social media, messaging apps, maging ang mga contacts nito para makahanap ng clue. Nagbunga naman ang kanilang pagod at pagsisiyasat dahil nalaman nila na sumama ang mag-ina sa isang lalaki at nagtungo ng Dundee, Scotland, base sa location ng cellphone nito. Kasunod nito ay naghanap sila ng mga CCTV footages sa lugar. Ilan sa mga kuha ng CCTV ay nakita ang tatlo na tila naman nag-i-enjoy sa kanilang pamamasyal. Nagawa nilang makuha ang license plate number ng sasakyan na pagmamay-ari ni Andrew Ines. Nang tumawag ang Avon at Somerset police officers sa Dundee Police, ay agad silang nagtungo sa bahay ni Andrew sa Tron Avenue para tanungin ito sa kinaroroonan ng mag-ina. Pagkatok nila sa pintuan ay lumabas doon si Andrew. Inamin nito na sinundo niya mag-ina sa Bristol, subalit ayon sa kanya wala sila roon at nagtungo ang mga ito ng Glasgow. Hindi naman kumbinsido rito ang mga detectives. Sinubukan nilang makapasok sa loob ng bahay subalit hindi sila pinahintulutan ni Andrew. Noong una ay dinahilan nito ang lockdown na dulot ng pandemya na COVID-19. Sumunod naman ay sinabi nito na nasa loob ang kanyang anak na babae at katatapos lamang nitong maligo. Habang nag-uusap ay nagawang makasilip ng isang detective sa loob ng bahay sa pintana at napansin niya ang isang batang babae na nakaupo sa sofa habang nanonood ng TV. Tuyo ang damit nito at buhok, kaya naman sigurado sila na nagsisinungaling si Andrew at may tinatago ito sa loob ng bahay. Muli ay tinanong nila ito. Dito na nagbago ang pakikitungo ni Andrew sa mga pulis at pinayagan silang makapasok sa loob ng bahay.
Pagpasok sa loob, ay napansin agad nila ang nagkalat na mga gamit. Ang mga kagamitan sa kusina, appliances, lamesa at kitchen utensils ay nakalagay sa hagdanan. Nire-renovate kasi ang kusina ng bahay. Nagpapalit ng tiles ng sahig ng kusina si Andrew, kaya naman makalat sa loob. Natoon ang atensyon nila sa batang babae at tinanong nila ito kung anak ba siya ni Andrew. Subalit sa kanilang pagkagulat ay sinabi nito na hindi. Sa halip ay sinabi nito na dinukot siya ni Andrew at ikinulong sa bahay kung saan siya nito ginagahasa. Dito na muling kinausap ng mga detective si Andrew at nagsimula na itong umiyak at sinabing pinatay niya si Benilyn. Nagkaroon naman na sila ng pagtatalo at aksidente niya itong napatay. Nang tanungin kung saan niya itinago ang katawan, ay itinuro nito ang sahig at sinabing nasa ilalim niyon si Benilyn. Agad naman nilang hinanap ang batang si Jellica, subalit ganun na lamang ang kanilang pagkagulat nang sabihin nitong kasama ito ng kanyang ina. Dahil dito, ay agad na dinakip ng mga pulis si Andrew sa kasong pagpatay sa mag-inang Benilyn at Jellica Burke. Sinimulan din nilang isailalim ang bahay sa investigasyon at para ma-recover ang mga katawan at ilang mga ebidensya na may kinalaman sa krimen. Makalipas ang halos 2 linggo, ay nagawa nilang maiahon mula sa ilalim ng makapal na simento ang katawan ng mag-ina. Sa ginawang autopsy sa mga katawan ay nakumpirma na namatay si Benilyn dahil sa tinamong malalalang sugat sa kanyang ulo at malalim na sugat sa kanyang dibdib. Ang bata namang si Jellica ay namatay sanhi ng pagkakasakal. Positibo din na ang batang si Jellica ay biktima ng panggagahasa. Maliban sa mga katawan ay nagawa din nilang makuha sa crime scene ng isang malaking martilyo, mga posas, medyas at tape na may mga DNA ng mga biktima. Ang mga ito ay binili niya 1 linggo bago ang pangyayari. Sinimulan din nilang imbestigahan ang mga communication devices ni Andrew at dito ay napag-alaman nila na nakarehistro ito hindi lamang 1 o 2 dating sites, kundi 34 kabilang na dito ang Filipina Cupid kung saan niya nakilala si Benilyn. Base sa kanyang profile ay interesado siya sa mga Filipina na nasa edad na 20 hanggang 30. Nalaman din nila na 3 araw bago niya katagpuin ng mag-ina sa Bristol, ay nagsusearch ito sa internet tungkol sa chloroform at underfloor storage. February 2023 ay sinimula ng pagdinig ng kaso sa mataas na hukuman ng Edinburgh. Ang kapatid ni Benilyn na si Sheila at amang si Benedicto ay lumipad ng United Kingdom mula sa Pilipinas para masubaybayan ang mga pagdinig. Ganon din si Lexington Burke. Ayon sa prosecution, ay sinadya at pinagplanuhan ni Andrew Ines ang ginawa niyang pagpatay sa mag-ina. Naging target nito ang mga Filipina dahil sa alam niya na malayo ang mga ito sa kanilang pamilya at mga kamag-anak. Iniisip niya na walang maghahanap sa mga ito. Ayon sa prosecution, ay naniniwala sila na ang totoong target ni Andrew ay ang batang si Jellica at hindi ang ina nitong si Benilyn. At para magawa ang mga plano ay kinailangan niyang idispatcha ang ina nito para magawa niya ang mga nais sa bata. Ayon naman sa depensa, ay pinagdiinan nila na si Andrew Ines ay wala sa kanyang tamang pag-iisip nang gawin nito ang pagpatay. Kaya sa halip na sa kulungan, ay hiniling nila na isailalim ito sa isang psychiatric na gamutan. Ang pakiusap na ito ng defense ay binasura ng prosecution. Si Andrew Ines ay agad na isinailalim sa isang psychiatric evaluation at base sa resulta, napag-alaman nila na ito ay may autism spectrum disorder, compulsive disorder at Crohn's disease. Ang autism spectrum at Crohn's disease ay sakit na may kinalaman sa infection sa bituka at anus ng tao. Ang compulsive disorder naman ay mga bagay na may kinalaman sa obsession at ritual o mga bagay na paulit-ulit na nais nitong gawin.
Dito ay sinabi ni Andrew na umiinom siya ng mga gamot o painkillers. Kalimitan ay double ang dosage ng kanyang iniinom. Kaya umano siya nakakaranas ng mga hallucinations. At ito umano ang nangyari sa kanya nang gawin niya ang pagpatay. Subalit ang mga ito ay hindi pinaniwalaan ng mga psychiatrist. Ayon kasi sa mga espesyalista, kung totoo na nasa ilalim siya ng psychosis, ay hindi nito magagawang magpunta sa tindahan para bilhin ang lahat ng kailangang gamitin at planuhin ang mga gagawin. Hindi rin ito magagawang umarte ng natural sa harap ng ibang tao nang walang mapapansing kakaiba sa kanyang kinikilos. Kaya naman sinabi ng mga espesyalista na si Andrew ay nasa tamang pag-iisip para sa paglilitis. Sa ginawang mga pagtinik sa hukuman, ay ilang beses pa na iniiba-iba ni Andrew ang kanyang mga testimonya. Noong una ayon sa kanya, ay umiiyak ang batang si Jellica at hindi niya ito magawang patahimikin. Kaya naman nagalit si Benilyn at nagkaroon sila ng pagtatalo. Ayon sa kanya ay sinugod siya nito na may hawak na kutsilyo, kaya niya ito napatay para ipagtanggol ang kanyang sarili. Makalipas ang ilang araw ay muli itong nagbago ng kanyang testimonya. Ayon sa kanya, nang dumating sa bahay ang mag-ina ay nahuli niya si Benilyn na may kausap na lalaki. Kaya naman nagalit siya. Muli umano ay bumalik sa kanya ang karanasan sa dating mga karelasyon. Kaya ninais niya na patayin ito. Kinuha niya ang martilyo at hinampas ito sa ulo hanggang sa tuluyan na itong mawala ng buhay. Hindi pa nasiyahan ay kinuha niya pa ang nakadisplay na samurai at isinaksak niya ito sa wala ng buhay na si Benilyn. Bago niya ito binuhat at inilagay sa bathtub. Nanatili doon ang katawan ni Benilyn ng ilang araw. Wala namang tigil sa pag-iyak ang batang si Jellica at hinahanap nito ang ina. Kaya naman sinakal niya ito hanggang sa mawalan ito ng buhay. Inilagay niya ang mga katawan sa mga itim na garbage bags. Ibinalot ng blankets at tarpaulin bago niya ito ibinaon sa ilalim ng sahig ng kusina. Tinabunan ng semento. Plano niya na takpan ito ng tiles subalit dumating na ang mga investigador. Ayon sa kanya ay una niya ng pilinano na itapon ang mga katawan sa ilog. Subalit dahil sa nagre-renovate siya ng kusina ay nagdesisyon siya na mas maganda kung doon niya ito ilalagay. Ang batang nakita sa loob ng bahay ni Andrew Ines ay napag-alaman nila na dinukot ni Andrew para gawin nitong parausan. Sa ginawa nilang pakikipag-usap dito, ay sinabi ng bata na ilang beses siya at ang batang si Jellica na ginahasa ni Andrew. At sa tuwing gagawin niya iyon, ay pinuposas niya sila sa kamay. Nilalagyan ng medyas ang bibig at sasaraduhan ng tape para hindi nila magawang mag-ingay. Ang mga paratang na ito ay tinanggi ni Andrew, subalit ayon sa examination sa katawan ng mga biktima, ay nagawang makuha ang DNA ni Andrew sa katawan ng dalawang musmos. Maliban dito, ayon kay Barry Mitchell, ang forensic scientist na nag-examine sa mga physical evidence, ay nakitaan ng traces ng DNA ni Andrew ang ilan sa mga personal na gamit ng mga biktima. Sinabi din ni Barry Mitchell na sa harap ng hukuman na ang mga DNA ni Andrew at ng batang si Jellica ay nakita sa kondom na natagpuan sa basurahan malapit sa crime scene. Matapos ang mahabang deliberation ng jury, si Andrew Ines ay napatunayang nagkasala sa planadong pagpatay sa mag-ina, panggagahasa, ganun din ang pagkulong sa 7 taong batang babae. Siya ay naparusahan ng habang buhay na pagkakakulong at maaari lamang mabigyan ng parol makalipas ang 36 na taong pagkakakulong. Sinubukan pa ni Andrew na mag-apila, subalit ang lahat ng iyon ay binasura na ng mataas ng hukuman. Ang mga katawan ng mag-inang Benilyn at Jellica ay crinimate bago ito iniuwi ng Pilipinas. Ilang araw bago salubungin ng pamilya ang abo ng mag-ina sa airport, ay nasunog ang kanilang bahay sa Quezon City noong June 7, 2021. Walang natira sa kanilang mga gamit at tinupok ng apoy ang kanilang bahay. Ilang buwan din na nanatili ang pamilya sa isang tent bago nila unti-unting naayos ang tinitirhan sa tulong ng ilang kaibigan at mga kakilala. 3 taon pa lamang ang nakakaraan
At sigurado akong sariwa pa ang kirot sa mga nagmamahal sa mag-ina, lalo na sa batang si Jellica. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Sana po isamahan niyo po akong muli sa susunod pa nating mga episodes. Thank you so much po and see you in my next video.